Maraming salamat po sa inyong mga ka-novel. Ang Mayaman na si Vince. By Carl at Novel TV2 Official. Maraming salamat sa pagtangkilik sa aking mga videos, huwag kalimutang mag-comment, like and share, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel ay maaring pindutin ang subscribe button, at pakihit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. The Carl at Novel TV2 Production. Take 1. Ang Mayaman na si Vince. Ika-15 yugto. Pagkatapos nito, idinagdag ni Vince ang marangyang pribadong silid na nagkakahalaga ng higit sa 75,000 peso bawat ulo. Ang mga maaaring nasa marangyang pribadong silid ay likas na pinakapopular na mag-aaral sa silid-aralan na sina Lester, MJ, John Mark, Teacher Raymay, Vince at ang mga kasama sa silid, at si Carol. Ang iba pang mga mag-aaral ay maaari lamang magtungo sa iba pang pribadong silid. John Mark, dahil sa narito na tayo sa sobrang marangyang pribadong silid, sino ang maglalagay ng order para sa pagkain ngayon? Tanong ni Vince habang nakangiti sa oras na ito. Wala ka ba namang asal? Si John Mark ay panauhin natin ngayon kaya natural lamang na mag-order muna siya ng nais niyang kainin. Bakit? Natatakot ka bang mag-order ng sobra si John Mark at hindi mo kayang magbayad para sa hapunan ngayong gabi? Biglang sinabi ni MJ sa isang mapanirang pamamaraan. Siyempre, kinailangan munang mag-order ng pagkain si John Mark. Kung hindi man, natakot si MJ na mag-order lamang si Vince ng maanghang at maasim na patatas. Kung iyon talaga ang nangyari, kung gayon ang kanilang plano na gugulin ang lahat ng pera ni Vince ay hindi gagana lahat. Sa katunayan, nang nasa sasakyan nila si John Mark papunta sa restaurant, napag-usapan na nila ang bagay na ito kasama si Lester at ang iba pang mga lalaki. Plano nilang bayaran si Vince ng malaking halaga para sa hapunan ngayong gabi. Pagkatapos nito, dapat nilang tiyakin na gumastos siya ng karagdagang 300,000 peso kahit papaano. Nais nilang magbayad si Vince ng kahit 600,000 peso o higit pa para sa hapunan ngayong gabi. Bukod dito, nagpasya na si John Mark na pagsamahin ang mga puwersa at mapagkukunan sa pananalapi kay Lester upang talunin si Vince ngayong gabi. Iyon ay magiging higit sa sapat. Sige na nga. Umorder ka lang ng kahit anong gusto mo. Sagot ni Vince habang ngumiti siya ng mapait. Si Jude, na nakaupo sa gilid, ay patuloy na hinihima si Vince upang paalalahanan siya sa sitwasyon ngunit simpleng umiling si Vince, sinenyasan silang huwag mag-alala sa kanya dahil alam niya ang kanyang ginagawa. Sige na, salamat. Kinuha ni John Mark ang menu sa kanyang kamay bago siya magsimulang tumingin sa menu mula sa huling pahina. Pagkatapos ng lahat, ang mga signature dishes ng Hyatt House ay nakalista sa hulihang part ng mga pahina ng menu at ito ang mas mahal sa menu. Ang malaking French Blue Lobster. Ang Red King Crab ng Japan. Si Lester at ang natitirang mga lalaki ay nagmamasid sa ekspresyon ng mukha ni Vince habang patuloy si John Mark sa pag-order ng ilan sa mga signature dishes. Nais nilang makita ang pagkabalisa at gusot na ekspresyon ng kanyang mukha. Gayunpaman, wala pa ring pakialam si Vince at wala naman siyang ipinakita na takot sa kanyang mukha. Kahit na si John Mark ay nag-aayos ng pagkain sa oras na ito, nagkakalkula pa rin siya sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang siyang 70,000 hanggang 120,000 peso na natitira para sa buwan at si Lester ay may 45,000 peso lamang. Nangangahulugan iyon na mayroon lamang silang isang kabuoang 165,000 peso upang magyabang ngayon. Sa madaling salita, kailangan nilang tiyakin na hindi sila gagastos ng higit sa 300,000 peso ngayon. Kung hindi man ay talagang mapapahiya sila kapag hindi nila kayang bayaran ang bayarin. Nag-order si John Mark ng ilan sa mga tanyag na signature dishes mula sa huling mga pahina ng menu. Matapos gawin ang matematika, napagtanto niya na ang 4 na pinggan na in-order niya ay aabot na sa 130,000 peso, hindi kasama ang gastos sa alak. Pagkatapos nito, inabot ni John Mark ang menu kay Vince na may malamig na ekspresyon sa mukha. Kahit nagugugol siya ng maraming pera dito ngayon, mas handa siyang gawin iyon dahil nais niyang gugulin ni Vince ang lahat ng pera niya dito ngayon. Kung hindi man, pakiramdam niya ay napaka hindi komportable. Ano? Nag-order ka lamang ng 4 sa mga signature dishes mula sa huling mga pahina ng menu. Magkakagastos lamang iyon sa halos 130,000 peso. Tumawa ng malakas si Vince sa oras na ito. Anong ibig mong sabihin? Maaari kang pumili ng higit pa sa mga signature dishes kung nais mo. Gayunpaman, hindi ka may kukumpara kay John Mark kahit anong gawin mo. Labis na hindi nasiyahan si MJ nang makita niya si Vince na kinukutya si John Mark.
Sa oras na ito, si Teacher Raymay, na nasa kanyang cellphone, ay naiiling lamang ang kanyang ulo habang nakikinig siya sa usapan. Akala niya tulala talaga si Vince. Paano niya may kumpara at makikipagkompetensya sa isang tulad ni John Mark kung mayroon lamang siyang maliit na halaga ng pera na nanalo mula sa loto? Waitress, ilan ang signature dishes doon sa menu? Napatingin si Vince sa waitress habang nakangiti. Sir, mayroong pong nasa kabuoang 20 na mga signature dishes sa menu at lahat ng ito ang mga nangungunang dishes sa Hyatt House. Tanging ang pinakamayaman na tao ang karaniwang kayang mag-order ng 4 sa mga signature dishes ng sabay-sabay. Ang presyo ng 4 na pinggan na ito ay nagkakahalaga ng halos 120,000 hanggang 150,000 peso. Anong mga ordinaryong dishes ang nais mong idagdag sa iyong order? Oh, ganun iyon. Sinara agad ni Vince ang menu. Sige kung gayon, dalhin mo lang sa amin ang lahat ng 20 na mga signature dishes mula sa menu. Mabagal namin itong masisiyahan sa pagkain. Ano? Nagulat ang waitress at binagsak niya ang kanyang machine sa pag-order sa sahig. Ang 20 pinggan ay maaaring nagkakahalaga ng higit sa 600,000 peso. Oh my God! Hindi pa siya naghahain ng ganito karaming order ng pagkain dati. Ano ba yan? Vince, nababaliw ka ba? Ang presyo ng 20 na mga signature dishes at ang package ay aabot sa hindi bababa sa 800,000 peso. Nagulat si Lester. Nakaramdam din ng labis na kaba si John Mark habang kinakalkula niya ang dami ng pera na nasa kamay niya. Sa una, sinusubukan lang niyang makipaglaro kay Vince upang mapahiya siya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang reaksyong ito mula kay Vince. Kitang-kita ni Vince ang hindi normal na ekspresyon ng mukha ni John Mark at napagtanto niyang natahimik siya sa lahat ng ito. Ngumiti si Vince bago sinabi, John Mark, bakit hindi tayo umorder ng inumin? Bakit wala ka namang sinasabi? Ito ang mga dishes na inorder ko masyadong mahal para sa iyo. Paano ito marahil ay masyadong mahal para sa akin? Maaari kang nananaginip. Ito ay maliit lamang na halaga ng pera para sa akin. Natatakot kasi ako na hindi mo mabayaran ang lahat ng 3 mesa sa ibaba na may 900,000 peso lamang. Natatakot akong mapahiya ka sa aming lahat dito ngayon, sambit agad ni John Mark. Ang isang manunupol na pinabayaan ng lahat ay talagang pinagtatawanan siya sa ngayon. Ito ay lubos na hindi katanggap-tanggap. Vince, alam mo ba ang ginagawa mo ngayon? Maaaring hatiin ni John Mark ang bayarin sa iyo para sa marangyang pribadong silid, ngunit dapat mong tandaan na kailangan mo pang paandarin ang singil para sa 3 mga talahan na yan na naibuk mo rin sa ibaba. Bagaman hindi sila nag-order ng anuman sa mga signature dishes, ngunit sigurado akong dapat na umorder din sila ng inumin para sa bawat mesa. Tiyak na ang babayaran mo dito ang ilang 100,000 peso. Sigurado ka bang makakabayad ka para sa hapunan ngayong gabi o sinusubukan mo lamang makatipid ng mukha kung kaya't ay nag-order ka ng lahat ng item na iyon? Tandaan na ito ang Hyatt House sa Causeway Bay Main Street Commercial. Ang mga batang babae na malapit kay MJ ay nag-aalala na sa oras na ito. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Bukod dito, kasama ko si John Mark. Dahil sinabi ni John Mark na okay lang, dapat na rin kaming mag-order ng inumin. Tumalikod si Vince bago niya tinanong ang waitress, nga pala, anong year ang red wine na inaalok mo rito? Mayroon kaming malawak na koleksyon ng mga red wine. Ang pinakalumang red wine ay mula 1986 at ito ay isang bote ng marangyang alak na nagkakahalaga ng 84,000 peso. Agad na inirekomenda ng waitress si Vince ng pinakamahal na alak sa restaurant nang makita niya na napakamapagbigay pa rin ni Vince. Pwede lang tanggihan ni Vince ang alok. Pagkatapos ng lahat, ang mga pinggan ay napakamahal na. Pangalawa, kung ayaw tanggihan ni Vince ang alok, makakakuha pa rin siya ng mas maraming komisyon. 84,000 peso para sa isang bote ng red wine. Nang marinig ni Lester at John Mark ang presyo ng pulang alak, sumiklab kaagad sila sa malamig na pawis. Maging sina Teacher Raymay at MJ ay nagulat sa oras na ito. Vince, binabalaan kita na mas mabuti mong kalkulahin at subaybayan kung magkano na ang mga bayarin para sa hapunan ngayong gabi. Kung hindi man, baka masort ka sa pera upang mabayaran ang lahat sa hapunan ngayong gabi. Medyo natakot din si MJ dahil sa dami ng pera na kanilang ginagastos ngayong gabi. Natatakot talaga siya na umorder si Vince ng isa pang 2 bote ng red wine sa isang iglap. Dalhin ang isang kahon ng pulang alak dito. Hindi inaasahan, inilagay agad ni Vince ang order para sa red wine ng walang pag-aatubili.
Mayroong 6 na bote ng pulang alak sa isang kahon. Hindi ba ang halagang iyon ay higit sa 500,000 peso? Oh Diyos ko! Vince, seryoso ka ba? Gusto mo ng isang kahon ng pulang alak? Seryoso itong lumampas sa inaasahan ni John Mark. Gayunpaman, huli na para sa kanya na umatras ngayon o kaya ay talunin siya ni Vince ng ganoon lang. Siyempre sigurado ako sa desisyon ko. Gayunpaman, kung masumpungan mo itong masyadong mahal, maaari mong baguhin ang pulang alak para sa isang mas mura, John Mark. Muli na namang sinabi ni Vince. Si Vince ay hinamak na at binyuli ng mga batang lalaki sa nagdaang 3 taon. Wala ito sa kanya ngayon. Nais niyang humingi ng hustisya para sa lahat ng pinagdusa niya noong nakaraan. Matapos pakinggan ang pangungutya ni Vince, simpleng ngumiti si John Mark at sinabi, sa tingin ko hindi naman talaga mahal. Maaari ka lamang mag-order ng kahit anong gusto mo. Hahatiin ko na lang ang bill sa iyo sa pagtatapos ng araw. Sige. Sige. Makakasiguro ako ngayon. Siya nga pala, waitress, inaasahan kong naaalala mo na ang batang ito at ako ay maghihiwalay ng singil para sa marangyang pribadong silid na ito. Natakot si Vince na hindi ito aminin ni John Mark sa paglaon. Sa makatuwid, nagpasya siyang paalalahanan ang waitress ng katotohanan ito sa harap ng lahat. Tumango ang waitress bago niya sinabi, oo, Ginoo. Alam ko. Kung ganoon, ihahatid ko kaagad ang pagkain. Ang natitira sa kanila ay wala man lang pakialam. Hindi mahalaga kung ano ito, tila na hindi man aaminin ni Vince at John Mark ang pagkatalo. Ito ang magiging pinaka-record break na pagkain na mayroon sila sa kanilang buhay. Tinimulan ng lahat na uminom ng high-end na red wine sa oras na ito. Habang kumakain at umiinom sila, nagbukas si Vince ng isang espesyal na website ng system sa kanyang cellphone. Ito ay isang website na ginamit upang pamahalaan ang lahat ng mga tindahan at negosyo sa Causeway Bay Main Street Commercial, na may detalyadong impormasyon sa bawat isa sa mga tindahan na ito. Sa katunayan, ipinasa ni Alex ang website na ito kay Vince nang pirmahan niya ang kontrata sa pag-renew sa huling pagkakataon. Sa makatuwid, nagpasya si Vince na mag-login upang tingnan ang oras na ito dahil nais niyang suriin ang mga presyo ng pinggan at alak na iniutos niya. Ang mga presyo ng pag-import para sa 6 na bote ng pulang alak ay kaunti pa sa 200,000 peso. Bukod dito, ang gastos para sa ordinaryong dishes para sa 3 mga mesa sa pribadong silid sa ibaba at ang mga signature dishes na nasisiyahan sila sa marangyang pribadong silid ay nagkakahalaga ng halos 100,000 peso lamang. Sa makatuwid, mawawalan si Vince ng 300,000 peso para sa pagkain ngayong gabi. Gayunpaman, si John Mark at ang iba pa ay gagastos ng hindi bababa sa 300,000 hanggang 350,000 peso ngayong gabi. Kung hindi man, hindi sana nagpatuloy si Vince sa pakikipaglaban kay John Mark sa ganitong pamamaraan. Ang mga kaklase ay nagpatuloy sa pagtamasa ng kanilang pagkain at inumin ng higit sa 2 oras. Sina John Mark at Lester ay hindi gaanong masaya habang kumakain sila ng hapunan. Patuloy nilang hawak ang kanilang mga cellphone sa kanilang mga kamay at lahat ay hindi alam ang ginagawa nila. Matapos na silang tuluyang kumain at uminom, tiningnan ni Vince sina John Mark at Lester na may balisa sa kanilang mga mukha. Ano ngayon, John Mark? Kung tapos na tayo sa hapunan, dapat ba tayong mag-checkout at magbayad para sa pagkain ngayon? Siya nga pala, John Mark, alam na ng waitress na pinaghihiwalay namin ang singil para sa marangyang pribadong silid na ito. Kaya, huwag sabihin sa akin na wala kang pera upang magbayad para sa pagkain sa paglaon. Kung hindi man, talagang mapupunta ka sa maraming problema ngayong gabi. Ano? Bakit ako matatakot sa iyo? Mapait na sinabi ni John Mark. To be honest, wala siyang sapat na pera sa ngayon. Sa katunayan, ginugol niya ang buong gabi sa pagsubok na makalakam ng mas maraming pera kay Lester. Tulad ng partikular na nabanggit ni Vince ang katotohanan na ihahati niya ang bayarin kay John Mark sa waitress, walang paraan para makalabas si John Mark dito sa lahat. Bukod dito, lahat ng mga kaibigan na nai-text niya ay hindi nag-abala sa pagsagot sa kanilang mga telepono o pagtugon sa kanyang mga mensahe sa lalong madaling nakita nilang nais niyang manghiram ng ilang pera sa kanila. Ano ka ba? Vince? Ano ang ipinapahiwatig mo? Pagkatapos magbayad para sa pagkain na ito ngayong gabi, ikaw ay magiging walang hihigit muli sa isang mahirap. Kaya, bakit hindi ka mag-alala tungkol sa iyong sarili sa halip? Sambit ni MJ habang galit na nakatingin kay Vince.
Pagkatapos nito, tiningnan niya si John Mark bago niya sinabi, "Kapatid John Mark, bakit hindi tayo pumunta sa counter upang bayaran na ang pagkain ngayon? Tingnan natin kung sino ang umiiyak mamaya." Kahit na naramdaman din ni MJ ang pagkabalisa sapagkat si John Mark ay gumastos ng napakaraming pera sa hapunan na ito, naisip niya na ganap na sulit ito dahil magiging kapus muli si Vince sa pera. Pagkatapos ngayong gabi, habang pinag-uusapan nila, ang grupo ng mga tao, kabilang ang lahat ng kanilang mga kamag-aral na nasiyahan sa hapunan sa iba pang tatlong mga mesa, ay tumungo din sa silong. Ang lahat ay natipon sa lobby sa oras na ito. Ang mga kamag-aral ni Vince ay walang alinlangang tuwang-tuwa sa pagkain na kanilang pinagsaluhan ngayong gabi. Kahit na ang karamihan sa kanila ay hindi nasisiyahan sa kanilang hapunan sa marangyang pribadong silid, nakaramdam pa rin sila ng labis na pasasalamat kay Vince. Kumusta mga Ginoo? Bilang karagdagan sa tatlong mga talahan na yan sa pribadong silid sa ibaba, paghahatian ni Mr. Rubino at Mr. Rouser ang tingil para sa marangyang pribadong silid sa itaas. Ang bawat isa sa inyo ay kailangang magbayad ng 350,000 peso pagkatapos na hatiin ang bayarin. Ano? Ang pagkain na iyon ay nagkakahalaga ng 700,000 peso. Wow! O mahabaging Diyos! Nabigla ang lahat sa oras na ito. Walang pakialam si Vince habang inilalabas ang pera mula sa kanyang backpack bago niya kaagad naayos ang bayarin para sa 350,000 peso at ang tatlong mesa para sa kanyang mga kamag-aral sa baba. Sa oras na ito, tila parang ang natira na lang ay 180,000 hanggang 210,000 peso sa backpack ni Vince. Gayunpaman, ang pagkain na ito ay talagang nagkakahalaga lamang sa kanya ng 200,000 hanggang 250,000 peso. Matapos bayaran ang singil, tiningnan ni Vince si John Mark bago niya sinabi, "John Mark, hindi mo ba aayusin ngayon ang singil?" Naghihintay na umuwi ang lahat. Si John Mark ay mukhang medyo nahiya sa oras na ito. Pinagsisihan niya ang kanyang ginawa ngayon. Napagpasyahan lamang niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban kay Vince dahil galit siya kanina. Bukod dito, naisip niya na makakakuha siya ng kaunting pera sa kanyang mga kaibigan bago ayusin ang singil. Ngunit, sa kasamaang palad, hindi niya ito nagawa. Ang lahat ay nakatingin kay John Mark sa oras na ito at ito ang nagparamdam sa kanya ng sobrang pagkabalisa at pagkapahiya. Sa gayon, Miss, maaari mo bang ilagay ang panukalang batas na ito sa ilalim ng aking pangalan at ayusin ko na ang bayad bukas? Tanong ni Yuri na may mas malambing na tono sa oras na ito. Hindi na niya alam kung ano pa ang gagawin. Sir, mangyaring huwag kang magbiro sa amin. Hindi kami tumatanggap ng pagbabayad ng kredito dito. Nang makita ng manager ang alang-inang ekspresyon ng mukha ni John Mark, nagsimula siyang maging hindi magalang sa kanya. Kung talagang wala kang sapat upang mabayaran ang mga bayarin na ito, bakit hindi mo tawagan ang iyong mga magulang o manghiram ng pera sa iyong mga kaibigan? Sa oras na ito, tinignan ni John Mark si MJ at lahat ng kanyang mga kamag-aral. Ang lahat ng mga kamag-aral ni MJ ay tumingin sa labas ng restaurant sa oras na ito, na parang nakipagkasundo na sila na gawin ito. Inis na inis si John Mark sa oras na ito. Hindi siya naglakas loob na tawagan ang kanyang ama na para bang nalaman ng kanyang ama na gumastos siya ng 350,000 peso sa isang pagkain upang mapatunayan lamang na mas mayaman siya kaysa sa kaibigan, siguradong papatayin siya ng kanyang ama. Pag-aari lamang ng kanyang pamilya ang isang pabrika. Maaari akong mag-alok sa iyo ng ibang paraan palabas. Maaari mong iwan ang isa sa iyong mga kaklase dito upang maghintay para sa iyo at umalis sa restoran upang makahanap ng isang paraan upang makalakom ng pera. Bukod dito, nakikita kong mayroon kang isang kotse na nakaparada sa labas. Maaari mong iwanan ang kotse sa likod bilang collateral. Hindi. Paano ko may iwan ang kotseng ito dito ngayong gabi? Ito ang sasakyan ng aking ama. Kailangan kong ihatid ito pauwi ngayong gabi. Nag-aalalang sabi ni John Mark. Ang Hyatt House ay matatagpuan sa Causeway Bay Main Street Commercial at hindi kayang masaktan ng sinuman ni John Mark ang sinuman dito. Nasa dead end na siya. Shh. Ang mga kaklase ni Vince ay nagsimulang bumulong sa kanilang sarili sa oras na ito. Ito pala ay pagmamayari talaga ng ama ni John Mark. Nakaramdam din ng sobrang hiya si MJ. Nagsalita ang manager at sinabi, "Kaya, mukhang may iwan mo lang ang isang tao dito upang maghintay para sa iyo habang kinokolekta mo ang pera noon. Kamusta? Kamusta? Okay, Dad, uuwi na ako ngayon. Hintayin mo ako."
Nang matapos niya ang pangungusap na ito, sumugod si Lester sa labas ng restaurant upang sagutin ang isang tawag sa telepono. Hindi ito ang kanyang mga kamag-aral. Sa makatuwid, sa huli, si John Mark ay makatingin lamang kay MJ habang sinabi niya, "Manager, maaari ko bang iwan ang aking kasintahan dito upang hintayin ako?" Ika-16 na yugto. Ako, hindi ako mananatili dito. Nang tumingin si MJ kay John Mark, alam niya mismo kung ano ang ibig niyang sabihin. Ito ay masyadong nakakahiya. Patuloy na umiling si MJ. "Mahal ko, mangyaring tandaan kung gaano ako kabait sa iyo palagi. Hintayin mo lang ako dito. Uuwi ako sa bahay at maghanap ng pera, pagkatapos ay magmaneho pabalik dito upang sunduin ka. Pagkatapos nito, maaari na lamang tayo magstay sa labas ng gabi, okay?" Tumulyap si John Mark kay Vince habang sinasabi ang pangungusap na iyon. Paalala din ito kay MJ na ang dahilan kung bakit sila pumunta para sa hapunan ngayong gabi ay dahil nais nilang mapahiya si Vince at hindi niya dapat kalimutan iyon. Sige. Kumalma si MJ nang maisip niya si Vince. Siyempre, kailangang patunayan ni MJ na ang kanyang bagong kasintahan ay tiyak na 100 beses na mas mahusay kaysa kay Vince. 100 beses na mas mahusay. Hindi siya dapat mawala ng mukha sa harap ni Vince. O sige, mananatili ako rito at hihintayin kita. Gayunpaman, alam kong mayaman ka at siguradong babalik ka para sa akin. Tinadya ni MJ na magsalita ng napakalakas sa oras na ito. Nang makita ni John Mark na pumayag na si MJ na manatili, dali-dali siyang umalis mula sa restaurant. Orihinal na ginusto ni MJ na ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay manatili sa likuran upang samahan siya. Gayunpaman, sinabi ni Teacher Raymay na hindi mabuti para sa maraming tao na lumabas ng boarding house sa sobrang gabi. Sa makatuwid, dinala niya ang natitirang mga batang babae sa campus kasama niya. Si Vince ang huling umalis sa restaurant. Sa katunayan, naramdaman ni Vince ang isang maliit na pagkabalisa nang makita niya si MJ sa estado na ito. Grabe! Paano talaga maiiwan ni John Mark si MJ na mag-isa sa restaurant nang mag-isa sa kalagitnaan ng gabi? Hindi mapigilan ni Vince na maramdaman ang sakit ng kanyang puso. Kung sa bagay, nakipagrelasyon na siya dati kay MJ ng higit sa 3 taon at magsisinungaling siya kung sasabihin niyang wala talaga siyang nararamdaman para sa kanya. Kahit na labis na nabigo si Vince kay MJ, hindi niya kayang dalhin ang sarili na kinamumuhian siya. Patuloy niyang hinihimok ang sarili na si MJ ay hindi talaga masamang tao. Wala man lang pakiramdam ng kasiyahan si Vince na makita si MJ sa ganitong klaseng sitwasyon. Kung magmamakaawa lamang sa kanya si MJ at hihingi ng tulong, tiyak na sasang-ayon si Vince nang walang pag-aatubili man. Gayunpaman, sa oras na ito, pasimpleng napatingin si MJ kay Vince na may malamig na ekspresyon sa mukha. Tiwala siya na siguradong babalik si John Mark para sa kanya sa maikling panahon. Hindi mapigilan ni Vince na mapabuntong hininga sa sarili. Kung iyon ang kaso, hindi na siya dapat mag-alala pa. Marahil ang MJ na naramdaman niyang namimagati siya ay ang matino at maayos na pag-uugali ng MJ noong nakaraan, at hindi ang walang kabuluhan at materialistikong MJ na naging siya ngayon. Sa makatuwid, umalis si Vince sa restaurant nang hindi lumingon. Ilang sandali pa ay bumalik na sa boarding house si Vince. Pinahiya ni Vince si John Mark sa harap ng lahat ng kanyang mga kaklase at ito ay dapat na isang masayang araw para sa kanya. Gayunpaman, hindi naman naging masaya si Vince. Sa oras na ito, lumapit si Jude bago niya tinapik ng marahan ang balikat ni Vince. "Vince, okay ka lang ba sa paggastos ng napakaraming pera para sa hapunan ngayon? Tinubukan ka naming pigilan ng ilang beses ngunit sa huli, natapos mo rin ang paggastos ng napakaraming pera. Dapat mong itago ang 900,000 peso sa halip na gugulin ang lahat ng sabay-sabay upang masisiyahan ka at gugulin ang natitirang araw mo sa paaralan ng mas comfortable." Ngumiti si Vince bago niya sinabi, "Ha? Sino ang nagsabi sa iyo na nanalo ako ng 900,000 peso mula sa loto?" Ano? Mabilis na nagtipon sa kanya ang mga kasama ni Vince dahil sa gulat na gulat ang lahat sa oras na ito. Sa gayon, mayroon akong mas maraming pera kaysa dito at kahit na ang pagkain ngayong gabi ay nagkakahalaga ng napakalaking halaga ng pera. Sa totoong katotohanan, hindi ko gaanong ginastos iyon. Mabilis na ipinaliwanag ni Vince ang sitwasyon sa kanyang mga kasama sa silid. "Ilan ang panalo mo sa loto noon, Vince?" "Oo, magkano ang panalo mo sa loto, Vince? Huwag mo kaming panatilihin sa pag-aalinlangan pa."
Sa oras na ito, si Jude at ang natitirang mga kasama niya sa silid ay nakahiga sa kama ni Vince na para bang hindi nila siya papayagang matulog kung hindi niya sinabi sa kanila ang totoo. Walang magawa si Vince at maipakita lamang niya sa kanila ang kanyang mga daliri. 8 milyon. Tanong ni Jude na may gulat na ekspresyon sa mukha. Matulog na tayo Sabado ngayon bukas at kailangan kong pumunta sa library ng madaling araw upang mag-aral. Kailangan kong matulog ng maaga upang magising ng maaga bukas. Sagot ni Vince habang tinatakpan ng saplot ang mukha habang nakahanda na sa pagtulog. Sabihin mo sa akin. Ito ba ay 800,000 o 8 milyong peso? Labis na balisa si Jude. Gayunpaman, matapos na asarin si Vince ng ilang sandali, nagpa siya si Jude na sumuko. Sa katunayan, hindi mahalaga sa kanya kung nanalo si Vince ng 800,000 o 8 milyong peso. Ang mahalaga lamang sa kanya ay si Vince sa wakas ay may kaunting pera. Nakaramdam ng kasiyahan si Jude habang iniisip niya ito. Habang si Vince ay nagtatago sa ilalim ng kanyang habol, hindi siya makatulog kahit na gusto niyang matulog. Ito ay dahil nag-aalala pa rin siya para kay MJ. Hindi niya alam kung nakabalik na siya mula sa restaurant. Sa katunayan, si Vince ay talagang nagsagawa ng pagsisiyasat kay John Mark noon at nalaman niya na ang kanyang pamilya ay hindi gaano mayaman. Ang tatay ni John Mark ay nagmamay-ari ng isang pabrika at binibigyan niya si John Mark ng halos 30,000 peso para sa kanyang allowance buwan-buwan. Bukod dito, alam ni Vince na hindi matipid si John Mark. Tiyak na wala siyang sapat na pera upang mabayaran ang bayarin ngayong gabi. Bukod dito, batay sa kanyang pagkatao, alam ni Vince na hindi babalik si John Mark at kunin si MJ mula sa restaurant. Naisip ni Vince na siguradong tatawagan siya ni MJ upang humingi ng tulong. Gayunpaman, naghintay si Vince hanggang hating gabi at hindi siya tinawagan ni MJ. Bakit siya nag-alala tungkol sa kanya sa una? Ang taong mahal niya ay si John Mark, at hindi siya. Nararamdamang walang magawa si Vince sa ngayon. Ang susunod na araw ay isang Sabado. Habang ang mga kasama sa kwarto ni Vince ay tinatimad pa sa kama, nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono maaga sa umaga ngunit hindi ito isang tawag sa telepono mula kay MJ. Sa halip, ito ay isang tawag sa telepono mula kay Alex. Si Vince ay tumayo mula sa kama bago siya sumugod sa banyo upang sagutin ang tawag. Magandang umaga, Mr. Rubino. Nagrespeto si Alex kay Vince. Ang aking Fabrigues, salamat sa pagtawag mo ngayon. May gusto akong itanong sa iyo. Tanong ni Vince habang nakangiti. Ginoo Rubino, mangyaring ipaalam sa akin kung ano ang nais mong gawin ko. Maaari mo lamang ibigay sa akin ang iyong mga tagubilin at magagawa ko agad ito. Sinabi ni Vince kay Alex lahat tungkol sa pera na ginastos niya sa Hyatt House kagabi. Oh, ganoon ba? Mr. Rubino, sa palagay ko hindi ka naman gaano gumastos ng malaki. Kung sa bagay, ang high-end na red wine na in-order mo kagabi, na nagkakahalaga sa iyo ng 504,000 peso ay talagang sariling ginawa ng pamilyang Rubino sa ibang bansa. Sa makatuwid, ang halaga lamang ng pulang alak ay halos 3,000 peso lang. Hahaha. Ngumiti si Alex. To be honest, nakakahiya talaga na gumastos lang ng maliit na pera si Vince tulad nito. Gayunpaman, nagpapakita na si Vince ng pag-unlad sa gawaing ipinagkatiwala na sa kanya ni Charlene na gawin. Ginoo Rubino, ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Nais mo bang ibalik ko sa iyo ang 350,000 peso? Ipapatrabaho ko kaagad kapag binigyan mo ako ng order na gawin ito. Nakinig si Alex nang sinabi niyang muli, ahem. Kalimutan mo na. Pagkatapos ng lahat, ang pera ay babalik din sa sarili kong negosyo. Sa una, pinaplano ni Vince na ibalik ang kanyang pera. Gayunpaman, pagkatapos pakinggan ang tono ni Alex, naramdaman niya na nakakahiya talaga kung tatanungin niya siya na ilipat ang pera sa kanya. Bukod dito, makakaramdam din siya ng kaunting kahihiyan kung hihilingin niya kay Alex na gawin iyon. Gayunpaman, ang perang ibinigay ng kanyang kapatid sa kanya ay nagmula sa lahat ng mga industriya at negosyong ito na pag-aari. Nga pala, may dahilan ba para tawagan mo ako ngayon, Mr. Fabigas? Tanong agad ni Vince. Oo, may isang bagay na nais kong sabihin sa iyo. Matapos malaman na ang iyong mga araw na nahihirapan sa kahirapan ay natapos na, ang mga bossing ng karamihan sa mga pangunahing negosyo sa Causeway Bay Main Street Commercial ay nais na magsagawa ng isang espesyal na sulo-salo bilang pagdiriwang para sa iyo.
Iniisip ko lang kung magkakaroon ka ba ng oras na dumalo sa sulo-salo dahil Sabado ito, sambit ni Alex sa mahinahon na tono. Tauna, balak ni Vince na lumabas upang magpahinga. Gayunpaman, dahil ang lahat ay espesyal na pinagsama ang isang espesyal na pagtanggap para sa kanya, hindi niya nais na pabayaan sila. Bukod dito, talagang nais ni Vince na makilala ang maraming tao. Kung hindi man, palagi siyang magiging hitsura ng isang kakulangan at tanga. Sa makatuwid, kaagad na sumang-ayon si Vince na dumalo sa piging. Upang maipahayag ang kadakilaan ng piging, pinili nila para sa piging na gaganapin sa isang pambihira at 5-star na marangyang hotel sa halip na gaganapin ang piging sa isa sa mga establishmento sa Causeway Bay Main Street Commercial. Ito ay isang talagang marangyang restaurant. Matapos kausapin si Jude at ang iba pang mga kasama sa silid, bumaba si Vince habang naghahanda na siyang lumabas ng paaralan nila. Habang dumadaan siya sa boarding house ng mga batang babae, tumingin siya at nakita niya ang isang tao na papalabas ng boarding house ng mga batang babae. Ito ay walang iba kundi si MJ. Bakit siya bumalik sa boarding house? Orihinal na naisip ni Vince na magpapalipas ng gabi si MJ kasama si John Mark pagkatapos niyang iligtas siya mula sa restaurant. Sa katunayan, medyo nalulungkot si Vince dahil doon. Pagkakita pa lang ni MJ kay Vince, sinabi niya, "Hahaha. Vince, pupunta ka na ba para sa iyong part-time na trabaho dahil katapusan na ng linggo? Naubusan ka ba ng pera pagkatapos magastos ang labis na pera kagabi? Hayaan mo may sasabihin ako sa iyo. Hindi ka makakapaghambing kay Brother John Mark. Alam mo bang bumalik sa akin si Brother John Mark nang wala pang 1 oras kagabi? Una naming pinaplano na magpalipas ng gabing magkasama. Gayunman, napagpasyahan naming huwag gawin iyon dahil may buwanang dalaw pa rin ako." Tinitigan ni MJ si Vince na may isang matagumpay na tingin sa kanyang mukha. Sa katunayan, sadya niyang sinabi ang lahat ng ito dahil gusto niyang pukawin si Vince. Siya si MJ, ang diyosa na hindi niya makukuha sa habang buhay na ito. "Sige." Sagot ni Vince na may ngiting mapait. Sa oras na ito, isang puting BMW Z4 ang umungal sa harap ng campus. Pagkagulong paikot niya sa bintana ng sasakyan, tiningnan ni John Mark si MJ na may ngiti sa labi bago siya malamig na sumulyap kay Vince. "Hahaha. Vince, alam ko na sinusubukan mong lokohin ako kagabi. Sa kasamaang palad, hindi ka nagtagumpay sa paggawa nito. Naisip mo ba talaga na wala akong pera upang mabayaran ang pagkain?" Tanong ni John Mark habang nakatingin kay Vince. Pagkatapos nito, naglabas siya ng isang singsing na brilyante mula sa kanyang bulsa bago niya sinabi, "MJ, binili ko ito para sa iyo. Gusto mo ba? Wow! Ito ay isang singsing na brilyante. Dapat itong gastos ng hindi bababa sa 80,000 peso. Alam kong mayaman ka, kapatid John Mark, hindi katulad ng ilang tao na simpleng nanalo ng kaunting pera mula sa loto. Siyempre mayaman ako. Marami akong pera. MJ, dadalhin kita sa isang magandang lugar ngayon at gagastos tayo ng maraming pera. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay kailangang maging mahirap sa hinaharap. Halika, sumakay ka sa kotse." Tuwang-tuwa si MJ at mabilis siyang sumakay sa sasakyan. Pagkatapos, sumulyap si John Mark kay Vince bago siya sumibat sa campus. Tuwang-tuwa si Midge pagkasakay sa kotse at tinanong niya si John Mark. "Kapatid John Mark, bakit hindi mo sabihin sa akin kung paano mo nalikom ang napakaraming pera kagabi? Bukod dito, bakit parang naging mas mayaman ka sa magdamag? Ibinigay ba sa iyo ng iyong ama ang lahat ng perang ito?" Napangisi si John Mark habang nagpatuloy sa paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Pagkatapos nito, tinanggal niya ang isang piraso ng software sa kanyang cellphone nang hindi iniiwan ang anumang mga bakas. "Huwag kang mag-alala tungkol dito. Gayunpaman, tandaan lamang na si Vince ay hindi kailanman maaaring ihambing sa akin. Isa lang siyang basura. Wow! Tuwang-tuwa talaga ako." Matapos silang mabiro kay John Mark at MJ ng madaling araw, wala na sa kalooban na lumabas si Vince. Bukod dito, hindi niya maiwasang magtaka kung paano nakuha ni John Mark ang napakaraming pera sa magdamag. Hahaha. Natawa si Vince sa sarili dahil hindi niya alam kung bakit niya ito binigyang puso. Dumiretso muna siya sa silid-aklatan bago magbasa ng ilang mga libro at ginugol ang ilan sa kanyang oras sa pag-aaral. Nang halos tanghali na, tumawag si Vince ng taxi bago siya tumungo sa Soler Entertainment Hotel. Ito ay isang 5-star na hotel restaurant sa Masbate City.
Siyempre, hindi ito may kukumpara sa alinman sa mga restaurant sa Causeway Bay Main Street Commercial. Gayunpaman, ito pa rin ay isang napakamaluho at mamahaling restaurant. Dahil naging abala siya sa pagbabasa at hindi natantya ang magiging traffic sa kalsada, kung kaya't dumating si Vince ng late ng ilang minuto kaysa sa oras na napagkasunduan nila. Ang resulta ay binilisan niya na lang ang paglalakad niya at nagmamadali siya. Nang biglang boom. Baliw ka ba? Nang dumaan siya sa turnstile, na itinulak ni Vince ng medyo napakalakas ang turnstile at hindi niya sinasadyang hinampas ang batang nasa likuran niya. Mahigpit na hinawakan ng dalaga ang kanyang dibdib habang nagmumura siya kay Vince at naakit nito ang atensyon ng maraming tao habang nagtitipon sila upang malaman kung ano ang nangyayari. Thanks for watching. Salamat sa pakikinig at abangan pa ang mga kapanapanabot na mga chapters. Sa mga gustong magpa-shoutout ay comment down below para iisa-isahin ko po kayo shoutout sa mga susunod kong videos.